Kagandahan lang ng mga fuel station dito guys, left and right yung nozzle nila. Kaya hindi tayo mahirapan dahil mga ano dito, mga truck dito dalawa ang tangke. Kaya left and right yung nozzle dito. Yung isa satellite, sa kabila main pump. Good morning guys, nandito tayo ngayon sa tawag na itong Dolphin Trucking, Abbotsford, kung saan kami mag-drop ng trailer. So ayan yung Dolphin Trucking. So magsi-switch tayo ng trailer guys. Nandito ako ngayon sa yard ng Dolphin dahil today is Sunday. Ang oras natin ay 4:53 AM. Ayan. So tumakbo ako mula Hope, tumakbo ako ng 3 AM para makarating ako dito dahil more than 1 hour yung biyahe ko. So ngayon guys, drain up ko na yung load ko. Ayan yung load ko. Tara. Pinutol ko na yung load ko dahil may sasalpakan ako dyan na load din papunta ng Ontario na. So itong load ko guys ay drywall. Make sure lang natin guys, pag nagputol tayo ng trailer ay i-pre-trip din natin, post-trip. So kung okay siya, safe to travel siya, kung safe siya gamitin ulit, kung walang plat. So inikutan ko na siya, pinost-trip. At ito pa guys, make sure nyo na pag pinutol yung trailer, medyo kailangan hanapan nyo ng level yung ano. Tulad nito, malalalim yung ano, lupa. So hinanapan ko siya medyo level. Ayan, medyo pantay sa ano, yung landing leg niya, landing gear. Pantay kasi doon, ano, hindi pantay. So wala akong choice kundi ganyan ang forma. Kasi dito, kita nyo malalim oh. Kaya ganun lang gawin nyo guys, pag pinutol nyo, make sure na safe yung trailer natin, hindi siya matutumba, hindi sobrang tagilid, yung kayang salpakan pa rin ng truck natin. Kasi pag sobra sa tagilid, hirap salpakan yung trailer na yan dahil nga mataas yung tractor natin, hindi magle-level yung fifth wheel. Kaya yan ang ginawa ko, kahit hindi siya gaano pantay pero safe siya. Oo, kasi wala akong choice kundi ano, pag sinagad ko mababangga ako sa trailer doon. Kaya medyo inabante ko siya. Ngayon ito yung load natin. Ayan. Wala flashlight. Ito yung load natin. Ayan. So yung paperwork kinuha ko dito sa toolbox. Then yung isa iniwan ko doon sa toolbox pa rin. Yun, make sure nyo na huwag nyo kakalimutan yung paperwork na iiwan doon sa kung saan nyo usapan, kung saan pinag-usapan nyo na iiwan yung bakit nalubat yung trapo. Yan. Yung one side ng backlight natin na pundi. Pero meron palang backlight sa left side. Ayun o. Kita nyo side mirror. Meron pala. So yung ganun lang guys. Make sure natin na i-pre-trip yung ano, yung i-post-trip yung pinutol natin. Then i-pre-trip itong sinalpakan natin na trailer. Kaya ang ilalagay natin dito, post-trip and pre-trip. So ikutan na natin yung truck and trailer natin kung okay siya, or walang plat, or walang pundi na ilaw. So tara, let's go. Hindi ko na kayo isama, madilim dito eh. Okay. So yun guys, na-check naman natin
na everything okay, walang flat, kompleto yung mga stud bolt, then fully secured, naka-strap, naka-tarp. So yun, safe to drive siya. Then ngayon guys, so wag niyo kakalimutan na mag-iwan ng bungees at strap. Binilang ko yung strap na ginamit ko doon sa trailer ko. Then binilang ko rin yung strap na ginamit niya. So may ginamit siya na 25 strap. Then meron akong ginamit na 18 strap. So mag-iwan ako sa kanya ng 7 strap at mga bungee. So yung bungee wala namang bilang yan, basta as long marami kang iiwan dahil marami siyang ginamit. So ganun lang guys, para yung city driver natin ay may magamit pa na strap at bungee. Kung may kadena yung load natin, kakadinahan at ibababa natin yung kadena para may magamit siya, kadena at binder. So puro strap lang naman, kaya yun ang iiwan natin. Alright, so bababaan ko muna siya ng strap at bungee. So madilim sa labas kaya hindi ko na kayo isama. Alright, ayan o, napakadilim. Magdi-diesel muna tayo dito guys sa Petropas dahil mag-iiba tayo ng way. Hindi tayo dadaan sa Kukihala dahil nag-message si Boss Tyler kahapon. Kahapon pa naman yon ng hapon, pero sa sama ng panahon nag-uulan. So tiningnan ko sa Drive BC, shiny yung kalsada. So mag-iiba tayo ng dadaan tayo sa Highway 1, Trans-Canada Highway 1, then Highway 5 bago Edmonton. Instead na Highway 1 tayo, Highway 16, Kamloops, Golden, then Calgary, mag-iba tayo ng way. So napakalayo ng diferensya, na sa 200 plus ang diferensya niyan, pero syempre kung saan tayo safe, doon tayo pinapadaan ng opisina. So magdi-diesel lang tayo dito dahil wala gaanong Petropas or Flying J yung dadaanan natin. Puro Husky doon, tsaka Co-op. So ang susunod na gasoline station natin, Alberta na. So napakalayo pa nun. Kaya diesel muna tayo guys. Yeah, napakaganda ng fuel station nila dito. Magandahan lang ng mga fuel station dito guys. Left and right yung nozzle nila. Kaya hindi tayo mahirapan dahil mga mga truck dito dalawa ang tangke. Kaya left and right yung nozzle dito. Yung isa satellite, sa kabila main pump. So yan, kailangan lagi tayong prepare kung saan tayo dadaan dahil winter pa ngayon. Dito sa BC hindi gaano nagyayelo. Pero doon sa bundok, kasi dadaanan natin bundok-bundok. Kita nyo paligid nila Ulan lang dito, mostly ulan. Bibihira mag-snow dito. Ayan. Kung mag-snow man dito, saglit lang. 1-2 araw lang, tapos wala na, matutunaw kaagad yung snow. So ayan pala ang load natin. Medyo magaan lang siya hilain. Ramdam ko na medyo magaan. Thank you nga pala kay Spirit John dahil tinarpan niya itong load kahapon or nung Friday. Tinarpan niya dahil wala daw siyang magawa dahil maaga pa. Pero thank you pa rin dahil ngayong araw na to masama ang pakiramdam ko. Hindi na ako nag-start, nag-hook up na lang ako. Kaya maraming salamat kay SP dahil city driver namin si Spirit John guys. City driver namin, pero nasa kanya na yan kung magta-tarp siya o hindi. So napagtripan niya, tarpan yung load ko. Kaya maraming salamat sa iyo SP. Hindi na ako nag-tarp ng madaling araw. Ang oras natin ngayon nasa 5 AM na. Galing sa Hope truck stop, 3 AM umalis na ako para makarating ako doon sa Abbotsford Yard para ma-prepare na maaga. Inagahan ko lang talaga para makalis ako at makauwi ako ng maaga. Siguro mag-off ako ng 1 day lang. Parang
24 hours reset lang ako dahil masama ang pakiramdam ko. Isang araw lang okay na yon, parang pahinga lang. So inubo na nga ako at saka minamalat ako dito. So yun, tapusin muna natin ito pagdidiesel. Ganun lang, kailangan lagi tayong prepare dahil nga wala gaanong makarga ng diesel doon, mahirap na matirikal tayo. Alright. Sumama ka sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay. Pilipino Truckers Bro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. Pilipino Truckers Bro, yan ang trabaho at buhay Canada. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Pilipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga. Mahirap man, di aatras, yan ang Pinoy, laging malakas. Handa anumang dumating na bukas. Ipapakita niya sa biyahe ang trabaho niya. Makikita ang ginagawa sa truck na kanyang dinadala. Takbong pogi lang tayo, yan ang Pilipino Truckers Pro. Sumama ka sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay. Pilipino Truckers Bro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. Pilipino Truckers Bro, yan ang trabaho at buhay Canada. Sumama ka sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay. Pilipino Truckers Bro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. Pilipino Truckers Bro, yan ang trabaho at buhay Canada. Dito ang buhay di madali, pati ka masipag. Anumang maging biyahe, kahit na maging mahirap. Buhay driver, trucker ay di madali. Di basta-basta ang sasakyan na dinadala, kanyang ipapakita sa mga video niya. Laging nanood sa vlog at marami kang malalaman. Takbong pogi lang tayo, yan ang Pilipino Truckers Bro. Sumama ka sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay. Pilipino Truckers Bro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. So yung guys, nandito na tayo ngayon sa Highway 1, British Columbia. Kaya tayo umiwas doon sa Coquihalla dahil grabe ang snow at slippery ang daan, ayon doon sa information na nakita natin kanina sa Hope. So
gusto ko lang ipakita sa inyo na napakaganda talaga dito sa Highway 1. Ang location natin ay Yale, British Columbia. So maglo-load check lang tayo. Diyan tayo nakapark. Napakalinis ang truck natin dahil maulan dito sa British Columbia. Ayan. So grabe oh. Pagi pa pero malinaw sa ano sa camera. Medyo malabo yung tubig dahil maulan nga. So marami pa ako ipapakita sa inyo mga magagandang view dito sa British Columbia. Dahil ito talaga, itong lugar na to ay hindi nakakasawa balik-balikan. Kaya hindi rin ako nagsasawa video ng video. Dahil pero yung I'm not feeling well ngayon guys, pero kaya naman. Inuubo lang ako tsaka sinisipon, medyo masakit ang ulo, pero kaya pa naman mag-drive. Okay pa naman tayo. So itong load natin papunta to ng Peterborough, Ontario. So lumber daw to. Yun, inuulit ko ulit. Thank you kay Espiridion dahil na-tarp niya na itong load. So hindi na ako nag-tarp kaninang umaga. Lalong-lalo na ay masamang pakiramdam ko. Alright. So marami pa tayo papakita sa inyo guys dito sa Highway 1 papunta ng Kamloops. So ang depression ng dinaanan natin ay nasa 200 plus from Highway 1 hanggang Edmonton na yon. Kasi dito sa talaga Golden at sa Revelstoke napakapangit daw ng daan. Yan. Diba? Hindi nakakasawa balik-balikan, hindi nakakasawa tingnan. So kahit naantok ka, tumingin ka lang sa paligid mo, mawawala yung antok mo. Mag-i-enjoy ka na rin. Grabe oh. Parang sinadya no. Pero tingin ko sinadya yan dahil may mga nahuhulog na buong yelo. 7% ang pababa. So ipapakita ko nga pala sa inyo kung paano gumamit ng lugger at magdagdag ng cambio. So kung marunong na kayo guys, itong video na to ay hindi para sa inyo kundi sa mga bagong trailer driver na kumukuha pa lang ng idea or diskarte kung paano magbawas ng cambio sa palusong or paano magbawas ng cambio pahon. So yan, huwag nyo masamayin ng video ko dahil ito ay sharing ko lang sa mga bagong mga truck driver na mga nangangarap mag-abroad. Ay, ginamot. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Pilipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Pilipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Pilipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Pilipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Pilipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga. Mahirap man di atras, yan ang Pinoy laging malakas. Handa anumang dumating na bukas, di magpapatalo. Anumang ibigay araw-araw na kanyang trabaho, ipapakita niya sa biyahe. San man pumunta, makikita ang truck na kanyang dinadala. Kayo'y sumama sa biyahe, lahat ay kasali. Buhay truck driver, di pwedeng maarte, dapat madiskarte. Yan ang sikreto, sa bawat andar dapat laging alisto. Takbong pogi lang tayo, yan ang Pilipino Truckers Pro.
sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Pilipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Pilipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Dito ang buhay di madali pag di ka masipag. Anumang maging biyahe kahit na maging mahirap, buhay driver, trucker ay di madali. Anumang maging dala dapat maayos maihatid. Di basta-basta ang sasakyan na dinadala. Sa bawat daan at ruta ay dapat ay maingat ka. Buhay Canada at trabaho, dito ay mapapanood at makikita mo iba't ibang lugar ang kanyang biyahe. Malayo man ay tuloy lang ang biyahe, kanyang ipapakita sa mga video niya. Laging manood sa vlog at marami kang malalaman. Takbong pogi lang tayo, yan ang Pilipino Truckers Pro. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Pilipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Pilipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Pilipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Pilipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Grabe, ang laki ng ano, truck show or crawler ng crane. So nandito tayo ngayon guys sa Ashcroft, British Columbia. So magpapahinga lang ako, talagang masama pakiramdam ko. Sakit sa ulo, masakit sa mata. Kaya ano, pahinga muna tayo, break tayo na at least 30 to 1 hour. So andito tayo ngayon sa napakagandang lugar ng Ashcroft, British Columbia. Truck stop to guys ng ESO. Ayan yung ano, paligid. Lilinisan natin yung tail light natin kasi ang dumi, oh. Ang dumi. So mag-circle check na rin tayo. So yun, dadaan pa tayo ng Kamloops ngayon. Medyo may ahon lusong doon, matinding ahon lusong. Papakita ko pa rin sa inyo kung paano mag change gear pahon at change gear pababa. So sana meron kayong makuha kahit konting idea sa mga, lalong lalo na sa mga wala pa ganong experience sa mga mountain driving. So isa yan sa mga interview guys, yung mountain driving ng mga employer dito sa Canada. So kailangan aralin nyo yan, alright? Lalong lalo na sa mga bago pa na naging trailer driver. Okay? Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Pilipino Truckers Pro,